with vote in favor of the motion 7, and those against the motion 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice. Tatlong senador kasama sa mga pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee batay sa draft ng committee report nito kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Nag-conduct tayo ng mga cyber patrolling at we will find out kasi yung pinag-usapan doon, yung fake documents. So kami naman ay more on online aspect ng investigation. Mga nag-post ng peking medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinahanap na ng Philippine National Police. I have actually already issued an order to our regional offices as far as we are concerned in the DOT to, number 1, take down any material that may bear my image. Number 2, to not produce any material that may bear my image. Tourism Secretary Cristina Frasco pinababaklas lahat ng promotional materials na may larawan niya. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Idineklarang insufficient in substance ng House Justice Committee ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibig sabihin, inaasahan na ang pagka-dismiss ng impeachment complaints laban sa presidente. Ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Magandang hapon, Rosalie. Ibig bang sabihin, end of the road na ang mga reklamong impeachment laban sa Pangulo? June, pwedeng baliktarin ng plenaryo ng Kamara yung desisyon ng House Justice Committee na nagdedeklarang insufficient in substance yung dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay kung tututulan sa plenaryo ng Kamara ng at least 1/3 ng bilang ng House members. Katumbas yan ng 106 na mga kongresista. Pagkatapos ng 3 araw na deliberasyon, nagdesisyon na ang House Justice Panel sa mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idineklarang insufficient in substance ang mga reklamo o hindi pasok sa impeachable offense ang mga aligasyon alinsunod sa nakasaad sa ligang batas matapos pagbotohan ng mga miyembro ng House Justice Committee. Sa botong 42-1-3, mayorya ng House Justice Panel ang sumuportang insufficient in substance ang unang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Samantalang sa botong 7-39-0 naman, tinutulan ang sufficiency of substance na ikalawang reklamong inihain ni Lisa Masa at iba pang progresibong grupo na inendorso naman ng Makabayan lawmakers. With vote in favor of the motion 7, and those against the motion 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance.
Bago ito, tinalakay ang mga aligasyon ng impeachable offense sa second impeachment complaint. Partikular na ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y sistematikong katiwalian sa pamamagitan ng tinatawag na Baseline Balance Manage o BBM Parametric Formula ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ugat umano ito ng ginawang pandarambong sa alokasyon ng pondo para sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Gayon din ang umano'y pag-abuso ni PBBM sa kapangyarihan nito sa unprogrammed appropriations sa pambansang pondo at umano'y direktang kaugnayan sa budgetary insertions at kickback schemes. Malinaw po ang recitation of facts. Lahat po ito ay bumubuo sa betrayal of public trust. Pagtataksil sa tiwala ng bayan. At hindi po biro ang pagtataksil na ito, hindi maliit na bagay dahil ang buong flood control corruption scandal ay naganap sa buong kaalaman, pahintulot at direktang partisipasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mismo. Ilan sa miyembro ng House Minority Bloc ang sumusuporta sa second impeachment complaint. Iginiit nilang factual allegations at sufficient in substance ang mga reklamong nakasaad dito. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. Ako po ay naniniwala na dapat humarap si Saldico dito po sa atin para malaman na ma-cross-examine ng mga members ng komite at mahusgahan siya, hindi lang ng mga mambabatas, kundi ng sambayan ng Pilipino. Kung talagang totoo ang sinasabi niya o may laman ang sinasabi niya. I respectfully submit, Madam Chair, that we should proceed to the next stage of the proceedings, at least insofar as this ground is concerned. Tingin ko po itong third ground ang pinakamalakas. Because if take a look at the allegations of the complaint, lalo na yung tungkol sa mga claims o mga sinasabi through a video ng dating representative and chair of the Appropriations Committee, it would seem, if hypothetically admitted, meron talagang impeachable offense. Napakarami ng mga sinasabi niya. Ganon din yung pag-cite ng mga testimony ni Yusek Bernardo. And yung tungkol naman po sa Cabral files. Gayunman, ang mga miyembro ng House Majority Bloc na nagpahayag ng kanilang posisyon, iginiit na walang ebidensya at walang direktang kaugnayan si PBBM sa mga alegasyong binabanggit sa ikalawang reklamong impeachment. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these three schemes. In the first place, it was not the President who created the BBM parametric formula of the DPWH. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Finally, that the President allegedly has a direct personal involvement is not clear from the allegations or borne out from the records. We should not tolerate the use of hearsay allegations, videos that are not attested to, or fake news. Regarding alleged irregularities in the execution of projects, this cannot be directly attributed to the President, but can be attributed to guilty or erring implementing agencies and even contractors. So, for me,
As to the alleged second act of betrayal of public trust, the complaint falls short, or it appears that there is an insufficiency in substance. Saldico confession was made and published in a social media platform, ostensibly made outside of the Philippines, not based on authentic records. Second, Madam Chair, Roberto Bernardo testimony hypothetically admits that it was delivered to the office of the executive secretary, not to the office of the president. When we claim personal involvement, it's the executive secretary, even if we hypothetically admit that, because Bernardo testified in the Senate. Thirdly, Madam Chair, Cabral file. Until now, authenticity is being questioned. Tinalakay ang unang reklamong impeachment araw ng Martes, February 3 at iginiit ng ilang House Justice members na insufficient in substance ang reklamo dahil walang recital of facts, walang ebidensya at nakabatay lang umano sa media reports. Sa February 9, muling magpupulong ang House Justice Panel para sa paghahanda at pagpapatibay ng committee report. June, dismayado naman yung mga complainant at endorser ng mga reklamong impeachment laban kay PBBM. Ayon kay Lisa Masa, presidente ng Makabayan, na isa sa mga complainant ay pinag-aaralan na nila ang kanilang mga susunod na hakbang, kabilang na ang posibleng pagkwestiyon sa umunay pag-abuso ng diskresyon ng House Justice Committee. At muli rin sila magsasagawa ng malawakang kilos protesta laban sa katiwalian. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging resulta sa paghahain ng impeachment complaints laban sa kanya, kung saan idineklara itong insufficient in substance. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, una pa lang ay kumpiyansa na si PBBM na wala siyang nagawang labag sa batas at walang merito ang inihayang reklamo laban sa kanya. Hindi po niya napanood at nasabihan lang po namin kung ano po ang naging resulta dahil po ang Pangulo po ay nasa 2 events po. Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. May iniwan ding mensahe ang palasyo sa mga nagain ng reklamo laban sa Pangulo. Mas maganda po na naliwanagan na sila, pero ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi makatutulong sa ekonomiya ng bansa ang impeachment complaints laban sa 2 pinakamataas na opisyal ng Pilipinas para sa isang grupo ng mga negosyante upang maresolba ang mga hamon na kinakaharap ng bansa. Lalo na sa ekonomiya, kailangan nang tumutok ang pamahalaan kung paano mas mapapasigla ang pagninegosyo na magbibigay daan ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang gusto niyang tutukan ay ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga mag-iimbestiga. At kung nakasuhan na po, hayaan na po natin ito sa Korte at sa Sandigan Bayan. Hands off si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga isyong may kinalaman sa flood control anomaly. Sa halip, tututukan na nito ang pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa. Ito ang naging desisyon ni PBBM matapos mabigo ang gobyerno na maabot ang tinatarget na gross domestic product growth para sa taon 2025 na naitala lamang sa 4.4%. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., isa sa malaking problema ngayon ay ang pagbaba ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan, lalo na't nahaharap sa impeachment complaints ang 2 pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Kaya lang, ang problema, yung confidence ng mga investors na nagmamacheck sa atin, mababa na nga, madadagdagan pa yung mga impeachment na yan, tingin naman na namin sa business sector, wala naman pangyayari, nakakadistract lang, marami naman pwedeng gawin.
Ayon sa ECOP, hindi sapat ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para maiangat ang ekonomiya ng bansa. Isaan niya sa makakatulong dito ay ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects upang maibalik ang kumpiyansa ng mga investor. Kaya lang kulang in a way dahil lang hinihintay ng tao yung resulta ng 2025 budget na pinagsimulan itong mga anomalies nito. Mas maganda rin anyang tutukan ngayon kung papaano dadaming muli ang mga mamumuhunan sa bansa na magbibigay daan ng oportunidad sa mga Pilipino. Hindi lang naman yung infrastructure problem, but among others, nabawasan yung mga plus yung investors na nawala. Dati marami pumapasok ngayon, halos wala. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Handa umanong ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang tunay na pagkakakilanlan ni alias Mary Grace Piatos sakaling ituloy ng Senado ang impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa defense team ng Vice Presidente, hindi muna ito maisa sa publiko sa ngayon dahil may mga limitasyon sa paglalabas ng sensitibong impormasyon kaugnay ng confidential operations ng Office of the Vice President, ngunit maaari muna itong ihayag sa formal na paglilitis. Isa ang naturang alias sa mga pinagdududahang tumanggap ng bahagi ng confidential funds matapos questionin ng ilang mambabatas sa House of Representatives ang 158 acknowledgement receipts na isinumite sa Commission on Audit na umunoy ginamit upang ipaliwanag ang paggastos ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Iginiit ng kampo ng Vice Presidente na nakahanda silang sagutin ang lahat ng aligasyon at patunayang walang katiwalian habang patuloy ang paghahanda ng kanilang legal team sakaling matuloy ang paglilitis. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga kasong isasampa laban sa mga nagpakalat ng peking medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa social media. Ayon sa PNP-ACG, tinitiyak nila na may mananagot sa pagpapakalat ng mali impormasyon kaugnay ng kondisyon ng Pangulo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Well, yung mga nag-post ay kinount lang natin but I cannot discuss that naman. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group upang matukoy ang pinagmula ng peking medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumakalat sa social media. Sa katunayan, bumuo na ng special team ang PNP-ACG para hanapin at kilalanin ang mga nagpakalat ng peking medical bulletin ng Pangulo. Ayon kay PNP-ACG Director, Police Brigadier General Wilson Asweta, tukoy na nila ang ilang individual na nag-post ng maling impormasyon kaugnay sa kondisyon ng kalusugan ng Pangulo. So, nagkandak tayo ng mga cyber patrolling at we will find out kasi yung pinag-usapan doon, yung fake documents. So kami naman ay more on online aspect ng investigation. Nakipag-ugnayan na rin aniya ang PNP-ACG sa mismong ospital kung saan nakakonfine si PBBM. Hindi rin ligtas aniya sa maaaring sampahan ng kaso ang mga nag-share ng nasabing fake document. Una nang naglabas ng pahayag ang St. Luke's Medical Center na hindi sa kanila galing ang naturang dokumento. Meron tayong dun sa article ng 154 yung sa unlawful publications and of course yun ang fake news yun pertaining especially that will create chaos or harm the peace and order. So yun ang pwede natin ikaso doon. Then aside from that, kung may falsification of document. Nauna na ring hinimok ng PNP-ACG ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media. So sa ating mga kababayan na maging responsable tayo, huwag tayo mag-share o mag-post ng mga hindi natin siguradong impormasyon. So it will create confusion and of course disorderly sa ating community. So let's always be responsible to have truthful informations that being posted and published. Samantala, sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nauunawaan nila ang sitwasyong politikal sa bansa.
At lubos na iginagalang ng PNP ang kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin ng bawat isang mamamayan. Gayunman, ayon sa opisyal, ang pagpapakalat ng peking dokumento o maling impormasyon laban kanino man ay malinaw na paglabag sa batas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumestigo ngayong araw sa Sandigan Bayan si Oriental Mindoro Governor Hemerlito Bons Dolor lawan sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Mimaropa na sinampahan ng kaso bunsod ng umunay substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ayon sa gobernador, naging tapat siya sa bawat testimonyang kanyang ibinahagi sa korte. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Pero ito yung tungkulin nating lahat. Speak out for as long as it's the truth. Walang sugarcoating. Wala pating dagdag. Naninindigan si Oriental Mindoro Governor Hemerlito Bons Dolor na totoo ang bawat testimonyang binitawan nito sa Sandigan Bayan. Kaninang umaga, sumalang sa witness stand ang gobernador laban sa siyam na Department of Public Works and Highways Mimaropa officials na humihiling na makapagpiyansa sa kasong malversation. Dito ibinahagi ni Dolor ang mga nalalaman sa 289.5 million pesos na umano'y substandard flood control project sa Barangay Tagumpay, Nauhan, Oriental, Mindoro. Nakita nila na nasa 3 metro lamang ang haba ng sheet piles na ibinabaon sa konstruksyon ng proyekto. Sa kabila ito ng requirement na 12 meters, base na rin sa kontratang iginawad sa SunWest Corporation na pagmamay-ari ni dating Congressman Zaldico. Bukod rito, tinukoy ni Dolor kung kailan nagsimula ang kanilang ilang ulit na inspeksyon, pati na kung sino-sino ang mga kasamang nagsagawa nito. Gayon din kung aling bahagi ng road dike project ang natuklasang may sira. After all, kaibigan ko ang isa sa mga akusado. Personal. At ang pinakamasakit sa akin is to testify na alaman mong kaibigan mo yung nandun. Pero sabi ko nga sa inyo, your loyalty to your friend ends when your care for your country begins. Masakit, pero yun ang kailangan natin gawin. May takot? Oo. Natatakot din ako sa buhay ko. Natatakot din ako sa posibleng mangyari. Ayon sa gobernador, kung nasusunod sana ang mismong design ng mga proyekto kontra baha, ay maiibsan ng hirap ng mga mamamayan sa Oriental Mindoro na napipinsalan ng mga bagyong pumapasok sa bansa. Anya, mismong mga residente ng lugar ang nagsusumbong at nagpapadala ng mga litrato at video na gabi kinakabit ang mga sheet piles sa proyekto. Kung sinunod sana, ang laking tulong. Kasi ang nag-hold sa taas ay pundasyon. Kahit naman sa bahay. Pag matibay yung pundasyon, matibay yung bahay. Matibay yung pundasyon, matibay yung building. Kung matibay sana yung pagkakagawa sa ilalim, hindi gigibay yung taas. Dagdag pa nito, noong 2023 pa niya binuksan ng issue ng mga maanumalyang flood control project at nakipagdialogo na rin sa mga kontraktor na may proyekto sa kanilang lalawigan. Ngunit bukod anya sa nililitis na substandard road dike project sa Nauhan, marami pang proyekto sa kanilang lugar ang mayroon ding mga itinatagong anomalya. And I tell you, yung contractor na discovery ko last Saturday, ay kinausap na namin noong March 6, 2023 na huwag gawin yung kalokohan nilang yun. And yet ginawa pa rin nila. So pag di nila ito tinapos, di nila inayos, then you expect we will see each other again dito. Itutuloy bukas ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa bail petition ng mga akusado at inaasahang ipipresenta naman ang testimonya ng isang auditor ng Commission on Audit o COA. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagal na dapat ginawang no work, no pay ang compensation scheme sa mga mambabatas. Umano na iba't ibang reaksyon mula sa mga mambabatas ang naturang panukala ng presidential son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ito ang balita ni Jen Resina.
The Secretary will call the roll. Roll call of members. Long overdue o matagal na dapat na ipinatupad ang No Work No Pay scheme sa Kongreso. Ito ang pagtanggap ng ilang House Young Guns sa inihaing panukalang compensation scheme ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ayon kay House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, ipinapakita lang ng panukalang batas na ito ay pagiging patas dahil ang pondo ng bayan ay dapat lamang ilabas kung may serbisyong nagawa. Binigyang diin naman nila now 1st District Representative Zia Alonto Adjong na kung ang mga ordinaryong manggagawa ay sumusunod sa no work no pay, dapat ay ganoon din silang mga mambabatas. Dagdag naman ni Deputy Speaker Jay Kong Hoon, hindi ito parusa, kundi paraan ng professional discipline. Aniya makatutulong na magkaroon ng transparency kung magiging bukas sa publiko ang attendance records ng mga politiko gaya nila. Bukod dito, ayon pa kay Congressman Kong Hoon, bahagi naman talaga ng legislative work ng mga senador at kongresista ang attendance o pagdalo sa plenary sessions at sa committee hearings maging sa iba pang official legislative functions. Para naman kay House Deputy Majority Leader at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, ang pagsusulong ng No Work No Pay Bill ay mas magbibigay ng proteksyon sa pondo ng bayan. Sa pamamagitan aniya ng panukalang batas na ito, matitiyak na ang pera ay mapupunta sa talagang nagtrabaho. Samantala sa Senado, 2 buwan nang hindi nakikita ng personal si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, posibleng ma-withhold o matigil ang sweldo ng nasabing senador. Siguro, just to be fair, so ay ganun. Pero sa ngayon, wala kasing ganun rule or sa amin, wala kaming ganun sinusunod. Can only compel someone to attend pag forum is needed. So kaya Senator Bato, kung tinalo natin yan, ang proposal nga suspend na muna yung salaries niya hanggang di siya pumapasok. So, tignan natin kung okay sa kanya. Proposal ni Senator Lacson yun. Para naman sa Malacanang, maganda ang ipinapanukala ng presidential son na no work no pay sa mga mambabatas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impormasyon na ito at hindi aniya makikialam ang Pangulo sa pagsusulong ng naturang panukala. Sa kabila nito, ayon sa Palace official, may magandang layunin ang ipinapanukala ni Congressman Marcos. Pero kung pag-uusapan po in general, maganda po ito dahil po para malaman naman nila na ang mga taong hindi nagtatrabaho ay hindi naman dapat na makinabang sa pondo ng bayan. Pero muli, inuulit natin ang sinabi ng Pangulo, hindi po niya saklaw ang paggawa ng batas. Para kay Congressman Marcos, layon ng nasabing bill na i-promote ang transparency, accountability at integrity sa gobyerno. Ito aniya ay upang matiyak din na ang buwis na ibinabayad ng taong bayan ay hindi lamang nawawaldas sa wala. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang lalaki na hindi na halos makalakad dahil sa matinding gout ang tinulungan ng UNTV News and Rescue na makapagpa-check up sa ospital. Samantala, isang menor de edad naman ang tinulungan din ng team matapos maaksidente sa motorsiklo. Ito ang balita ni Ferlita de la Cruz. Kailan niyo po nalaman na may gout si Kuya? 2009 po. Problemado ang mga kaanak ng isang 54 anyos na lalaki sa Pangasinan kung paano nila ito madadala sa ospital. Hindi siya makalakad ng maayos dahil sa matinding gout. Alas 9 ng umaga ng February 2, humingi sila ng tulong sa UNTV News and Rescue Team upang maihatid ito sa paggamutan sa kanyang follow-up check-up sa Lingayen. Hindi ko rin na-expect na pwede palang matulungan siya pag-transfer. Yun kasi inisip ko dati na kasi hirap nga siya maglakad. Paano kaya yun na meron palang available na pwedeng tutulong na ganyan. Kung lagi kami aartila ng motor, mahirap din siya kasi matagtag. High blood din siya, syempre. At least look, komportable siya. Maganda. Kaya sabi ko, ang galing pwede pala yun. May history din ang pasyente na mild stroke kaya mas naging maselan ang kanyang kondisyon.
Maingat namang inalalayan ng grupo ang pasyente na maisakay sa rescue vehicle. Makalipas ang ilang oras, ligtas na naihatid ang pasyente sa Region 1 Medical Center, Dagupan City, para sa kanyang follow-up check-up. Nangyari po? Nangyari? Nagdalaga na dyan sa ayong tulo, so hindi ako nakapray, no? Di ka na nag-try umiwas? Hindi. Dahil na, mabigla siya, ano? Biglaan na, ano? Ano nangyari? Binangga mo na lang? Oo, bangko na nata. Hindi na tayo makaligo. Sa Sorsogon, habang naka-standby medic ang UNTV News and Rescue Team sa Mobile Dental and Optical Clinic sa Barangay Lupi, PTO Diaz, Sorsogon, isang malakas na kalabog mula sa kalsada ang kanilang narinig pasado 1:00 ng hapon, February 2. Nadatnan ng team ang isang 14 anyos na lalaki na nakatayo na sa kalsada habang itinatayo naman ng mga bystander ang kanyang motorsiklo. Ayon sa pasyente, pauwi na siya sa kanilang bahay nang nabangga niya ang isang aso dahilan upang sumemplang ang kanyang sinasakyang motorsiklo. Wala ring suot na helmet ang menor de edad. Nagtamo ang binatilyo ng tuklap sa kanang tuhod at mga gasgas sa kanang siko at kamay. Agad na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga natamong sugat ng pasyente. Wala po solo. Sure. Sa likod. Okay, kaya? Dine? Wala. Kasi ayaw. Ma'am. Hindi po, sa braso. Ako kami balitan sa ina. Matapos ang first aid ay inihatid naman ng service vehicle ng barangay ang binatilyo kasama ang magulang nito sa pinakamalapit na paggamutan para sa iba pang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Ferl de la Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa botong 239, 10 and 9, muling sinuspindi ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa loob ng 60 araw. Kasunod ito ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na inaprobahan sa plenaryo ngayong araw ng Miyerkules, February 4. Kanina balik sesyon na si Barzaga matapos ang una niyang 60-day suspension kaugnay na umano'y hindi angkop na social media post. Gayunman, lumabas sa investigasyon ng komite na posibleng nilabag umano ng mambabatas ang mga kondisyong itinakda sa panahon ng kanyang unang parusa. Dahil dito, nagpasya ang Kamara na ipataw ang panibagong suspensyon habang hinaasahan pa ang iba pang posibleng kaparusahan laban sa kanya. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa London, United Kingdom. Nanutok ng baril at inaresto ng mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement ang ilang aktivistang sumusunod sa kanilang convoy sa Minneapolis matapos umano silang pagbintangang nakikialam sa operasyon ng mga immigration officials. Ayon sa mga saksi, pinahinto ng mga ahente ang mga sasakyang sumusunod sa kanila at pinababa ang mga sakay habang nakatutok ang baril. Patuloy ang tensyon sa lugar kasunod ng mas pinaigting na immigration sweep sa ilalim ng administrasyon ni Trump, kung saan mas target na ngayon ang mga operasyon sa mga bahay at komunidad sa halip na malalaking raid sa pampublikong lugar. Nagpahayag naman ng pangamba ang mga opisyal ng paaralan at si Minnesota Governor Tim Walz dahil umano sa takot ng mga magulang at estudyante na pumasok sa klase bunsod ng presensya ng mga armed agents malapit sa mga eskwelahan. Nais na ring isulong ng pamahalaan ng Spain ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 15 taong gulang at pababa upang maprotektahan sila laban sa mapaminsalang content online. Ayon kay Spain Prime Minister Pedro Sanchez, uobligahin ang mga digital platform na magpatupad ng mahigpit
at epektibong age verification systems. Magkakaroon na rin ng criminal liability ang mga chief executive ng tech companies kung mabibigong tanggalin ang anumang illegal at hate contents. Agad namang umani ng batikos ang plano mula kay Elon Musk na may-ari ng X at tinawag ang leader ng Spain na tyrant at totalitarian sa serye ng mga post online. Bahagi ang hakbang ng mas malawak na kampanya sa Europa kung saan nauna nang nagpatupad ng katulad na restriksyon ang Australia at sinisikap din ng ilang bansang miyembro ng European Union na higpitan ang proteksyon para sa kabataan sa digital space. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Today, our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. A space of addiction, abuse, pornography, manipulation, violence. We will no longer accept that. Muli nang nagbukas ang operasyon ng pamahalaan ng Estados Unidos matapos lagdaan ni Pangulong Donald Trump ang isang $1.2 trillion spending bill na nagwakas sa 4 na araw na partial government shutdown. Ngunit sa kabila nito, nananatiling mainit ang usapin sa pagpopondo ng immigration enforcement na maaaring magdulot ng panibagong bangayan sa Kongreso. Ito ang balita ni Lynn Perez. This bill is a great victory for the American people. Natapos na ang 4 na araw na partial shutdown ng US government matapos pirmahan ni US President Donald Trump ang panukalang batas na magpopondo sa federal agencies hanggang Setyembre at magbabalik ng normal na serbisyo sa gobyerno. Naipasa ang spending package sa United States House of Representatives sa botong 217-214 kung saan 21 Democrats ang sumama sa Republicans upang maaprubahan ito. Mas maaga namang nakalusot sa Senado ang panukala. A good accomplishment, I think, today in terms of ensuring that 96% of the federal government will be funded. And I think that's something for which the American people can be grateful. No federal employee should be taken hostage by a government shutdown. Sa gayunman, nananatiling sensitibo ang pondo para sa Department of Homeland Security or DHS na ahensyang nangangasiwa sa mahigpit na immigration crackdown kabilang ang Immigration and Custom Enforcement or ICE. Sa ilalim ng kasunduan, 2 linggo lamang ang pondo ng DHS habang ipinagpapatuloy ang negosasyon sa reforma at oversight sa kanilang operasyon. I also hope that it focuses on protecting and ensuring that the law enforcement officers in this country are safe in their jobs, and that a lot of the tumult that we've experienced in some of our cities around the country starts to dissipate as they are able to effectively function and do what the American people expect them to do. So that's what's going to be happening, at least with respect to DHS. Nag-ugat ang pagtutol ng Democrats matapos ang pagkasawi ng 2 civilian sa Minneapolis sa kamay ng federal agents. Instead of a bloated and wasteful omnibus monstrosity full of special interest handouts, we've succeeded in passing a fiscally responsible package that actually cuts wasteful federal spending while supporting critical programs for the safety, security, and prosperity of the American people. Ayon kay Trump, mas responsable umano ang bagong budget dahil binabawasan nito ang hindi kinakailangang gastusin at sinisigurado ang pondo para sa mahalagang serbisyo ng gobyerno. Bagamat natapos na ang krisis sa ngayon ay nagbabadya pa rin ng isa pang budget cliff dahil sa nalalapit na pagkaubos ng pondo ng DHS. Sa ngayon ay pansamantalang makakahinga ang mga ahensya at empleyado ng pamahalaan sa muling pagbubukas ng gobyerno. Gayunman, mananatili pa ring sentro ng diskusyon sa Washington ang usapin ng immigration at seguridad na maaaring muling magdala sa gobyerno ng panibagong problema sa mga susunod na linggo. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng South Korea ang ika-6 na kaso ng African swine fever ngayong taon matapos matukoy ang virus sa isang pig farm na may humigit kumulang
3,000 alagang baboy. Ayon sa Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, agad na ipinatupad ang culling ng mga apektadong hayop at naglabas ng standstill order sa lahat ng pig farms at kaugnay na pasilidad sa lugar upang pigilan ang pagkalat ng sakit. Bagamat hindi ito nakahahawa sa tao, nakamamatay ang ASF sa mga baboy at wala pang bakuna o lunas. Kaya itinuturing itong malaking banta sa supply ng karne at kabuhayan ng mga magsasaka. Iniutos na rin ng pamahalaan ang mas mahigpit na quarantine at epidemiological investigation upang matukoy ang pinagmula ng outbreak at maiwasan ang pagkalat nito sa iba pang bahagi ng bansa. Magpapatupad ng mas mahigpit na inspeksyon ang Road Transport Department ng Malaysia upang tiyaking may ikalawang driver ang mga express bus na bumibiyahe ng lampas 300 kilometers bilang bahagi ng paghahanda sa pagdagsa ng mga biyahero sa Chinese New Year. Ayon sa ahensya, layunin nitong maiwasan ang pagkapagod ng mga driver at mabawasan ang aksidente. Tututukan din ng ahensya ang muling pag-inspeksyon sa validity ng lisensya ng mga driver, limitasyon sa oras ng pagmamaneho, kondisyon ng sasakyan at iba pang pamantayan sa kaligtasan. Makikipagtulungan ang mga otoridad sa iba pang ahensya sa pamamagitan ng roadblocks, inspeksyon sa mga terminal at maging undercover na operasyon kung saan sasakay mismo ang mga tauhan sa mga bus upang bantayan ang pagsunod sa seatbelt at safety rules. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Ipinababaklas na ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang lahat ng promotional materials na mayroong larawan niya. Pakiusap din ang kalihim sa lahat ng local government units na huwag nang maglagay ng tarpaulin o anumang materyales na makikita siya. Ito ang balita ni Mia Alonzo. I have actually already issued an order to our regional offices as far as we are concerned in the DOT to, number one, take down any material that may bear my image. Number two, to not produce any material that may bear my image. Ipinag-utos na ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang pag-aalis ng anumang advertisement o campaign materials na nagtataglay ng kanyang mukha. Ito'y matapos siyang punahin ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senado kahapon. Kasabay nito, ipinagbabawal na rin niya ang paglikha pa ng panibagong materials na katulad nito. I have not stolen a single peso of government funds. I have not committed a single act of corruption. All I have done is work. If I can appeal to the LGUs, please don't put up any tarps that bear my image. I will not be lesser for it because I'm not running anyway. Pinaiimbestigahan na rin niya ang naturang issue. Kabilang sa mga ginawa niyang hakbang ang pagpapadala ng demand letters sa Philippine Topics Magazine upang ipaliwanag ang kanilang panig. Neither I nor the Department of Tourism have given our consent or any funds whatsoever to the publication of the Philippine Topics Magazine, which elected on their own and by their own volition and editorial decision to use my image without my consent. I did not grant any interviews, nor were any interviews solicited by the DOT. I did not pay a single peso, nor was any single peso of government funds paid for this publication. Sa kabila nito, ayon kay Secretary Frasco, hindi pa rin tumutugon ang naturang publication. I must also point out that this matter was made issue of by a photographer that claimed that he was hired to take thousands of pictures by the DOT, only to be told that instead of destination shots, it would be my photo that should be used for the magazine. This photographer has since flip-flopped and retracted
on this claim, which goes to show the falsity of the claim itself and really the truth of the situation. And that is that notwithstanding the fact that I had absolutely nothing to do with this magazine. Apila pa ni Secretary Frasco na huwag gawing sentro ang isyu na ito dahil mas marami pa aniyang mas mahalagang bagay na dapat na pagtuunan ng pansin kaysa rito. I will say it again with a clear conscience and with full confidence. I have no intention of running for any national position. Therefore, it makes absolutely no sense for me to promote myself. Itinanggi rin at nilinaw ng kalihim na wala rin siyang kinalaman sa issue na umuugong na speakership sa Kamara ng kanyang asawa. Binigyang diin din ito, hindi tumatakbo ang kanyang asawa kundi sumusuporta lamang sa kasalukuyang House Speaker mula pa noong unang araw. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga traidor sa bayan, ito ang itinawag ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard sa mga Pilipinong mas pinapanigan pa ang China kaysa sa mga opisyal ng pamahalaan sa palitan ng patusada kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Muli namang binatikos ni Tariela ang isa sa mga tagapagsalita ng Chinese Embassy sa bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. If you're undermining our own position, if you are defending the position of the People's Republic of China, if you are advancing their interests, and at some point questioning our own position, I don't think that this is a patriotic service to the Filipino people. This is actually treasonous, no? You are considered a traitor already. Tinawag na traidor sa bayan ni Commodore J. Tariela ang mga Pilipinong binabaliwala ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa halip ay ipinagtatanggol pa ang naratibo ng China. Aniya, kung ang isang opisyal ay pinapahina ang posisyon ng bansa, ipinagtatanggol ang posisyon ng People's Republic of China o itinataguyod ang kanilang interes habang kinukwestiyon ang sariling posisyon ng Pilipinas, ito ay hindi itinuturing na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ginawa nito ang pahayag kaugnay ng bangayan ng mga mambabatas sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng issue ng coordinates o sakop talaga ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa akin, tama yung sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. This was also addressed already by Justice Antonio Carpio and a lot of legal experts din. No? The mere fact that this was already decided by the arbitral tribunal, and we even recognize this as an arbitral award in favor of the Philippines and debunking the 9-dash line claim of the People's Republic of China. There's no reason for us to make an issue out of it. And secondly, meron na tayong Philippine Maritime Zones Act. This act have already established yung mga hinahanap na issues pagdating sa mga maritime zones natin. Samantala, muling tinuligsa ng Chinese Embassy sa Maynila si Commodore J. Tariela kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa China. Ayon sa embahada ay nakakasira umano sa diplomasya at relasyon ng dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Deputy Spokesperson Go Wei na hindi mareresolba ang alitan kung patuloy umanong sisirain ng China. Lalo lamang umano itong magpapalala sa tensyon at makakasira sa relasyon ng dalawang bansa. Batay umano sa public records, nakapagtala si Tariela ng hindi bababa sa 175 Facebook post noong 2025 na naglalaman umano ng mali, mapanlinlang at mapanulsol na mga pahayag laban sa China. Pero ang tugon ni Commodore J. Tariela, isang video ng ilang mga panghaharas at pambubuli ng mga Chinese vessel sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea, na may caption na, "No need for explanations, only truth. No fabrications, just authentic document and no exaggeration. #mayresibo." So I have once again uploaded the compiled videos, highlighting the dangerous maneuver, the intentional ramming, the use of water cannon, massive illegal reclamation, and the deployment of the Chinese maritime militia. All of these incidents that we publicized for over the years, we have photos and videos to support that position.
Ayon kay Tariela, hindi ang Pilipinas ang nagpapataas ng tensyon o nagpo-provoke. Anya, siya'y tumutugon lamang sa mga fake news at maling naratibo ng China. Dagdag pa niya, hindi siya titigil sa pagsagot sa mga maling impormasyon at peking kwentong ipinapakalat ng China. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 senador ang pinakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal batay sa draft ng committee report. Ito ang kinumpirma ni Senador Panfilo Lacson matapos kumalat ang kopya ng naturang dokumento. Ngunit nilinaw ni Blue Ribbon Chairperson na si Senador Panfilo Lacson na ilan pa lamang na miyembro ng komite ang pumirma sa naturang report kaya hindi pa ito maisa sa pinal. May pahayag din si Lacson kung tatanggalin si Senate President Vicente Tito Soto III sa posisyon dahil sa naturang committee report. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, authentic ba o totoo yung kumalat na draft ng committee report ng Blue Ribbon kaugnay ng investigasyon ng flood control scandal? June, kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na totoo yung kopya na kumalat kaugnay nga ng draft ng committee report sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ngunit nilinaw ng senador na hindi pa ito ang pinal na committee report at umapila na hintayin ang final version nito. Binigyan din ni Senador Ping Lacson na subject pa for discussion ang draft committee report ng Blue Ribbon sa ginawang investigasyon sa flood control scandal. Ngunit inihayag nito na inirekomenda nila ang paghahain ng kaso laban sa ilang mga kasalukuyan at dating mambabatas. 6 people ang nandun. Okay, sir. Ex-Congressman Saldico, of course, Senator Bong Revilla. Tapos Senator Cheese. Lahat ng nag-PPI ngayon, nagpipilit, yun ang kasama doon. Senator Joel, Senator Jingo. Yeah. You confirm that? And ex-Congresswoman Mitch. Yeah. But no Romualdez, sir. Ibang kategory. Meron din recommendation kay former Speaker Romualdez. Pero hindi siya kasama doon. Inilahad naman ni Senador Ping na may pinagbabatayan ito sa usapin kung paninindigan niya ang rekomendasyon na kasuhan ng mga kapwa-senador nito. May bottom line ako Merong baseline akong sinusunod. Below that baseline, hindi ako papayag kasi nga it doesn't make sense na hindi ko i-recommend yung nangyayari na. After all, most of the documents used by the DOJ and the Ombudsman, even the ICI, came from the Blue Ribbon hearings. Tapos nadagdagan pa nga. So to go against what is happening already, yung mismong cases na hinahandle na, undergoing even yung mga freezing ng AMLAC, andyan na. So we're just recommending what's already happening. Paliwanag pa ni Senador Ping, mayroon ng partial ngunit matibay na committee report ang Blue Ribbon kaugnay ng flood control scandal. Partial o hindi pa anya ito ang kabuuan dahil hindi pa nagsasara o tinatapos ang mga pagdinig at investigasyon ng komite. Bukod dito, kailangan pang makakuha ng 11 signatories sa committee report bago ito ituring na pinal. Nauna nang isiniwalat na binawi ni na Senators Juan Miguel Zubiri at J.V. Ejercito at Sherwin Gatchalian ang kanilang lagda sa naturang draft committee report. Walang i-report out sa floor kasi nga walang 11 signatures. And as of now, sir, 3 signatures. 6, nag-withdraw yung 3. Tatlo na iwan. And who the 3 are? Hindi ko alam kung mag-withdraw rin. Senator Risa, Senator Bam, Senator Kiko. Hindi ka kasama doon, sir? Hindi ka kasama yung sa bilang yung chairman? Sama. So 4 na, sir? 4,
Sa kabila nito, sinabi rin ni Lacson na iginagalang niya ang opinyon ng kanyang mga kapwa-senador, partikular na dito ang mga nag-withdraw ng kanilang pirma sa draft committee report ng Blue Ribbon. Wala niya siyang sama ng loob dito, lalo at naayon ito sa kanilang rules. Ngunit pag-uusapan anya nila sa gitna ng issue, kaugnay naman ng banta sa liderato ng Senado sa gitna ng rekomendasyon ng Blue Ribbon na pakasuhan ang mga kasamahan nito. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tatanggalin na lang Senate President, I will take responsibility somehow. But the Senate President is all behind the Blue Ribbon Committee. Not in its findings, ano? Kaya nga di-discuss namin, he will be there. Jun, kanina ay sinubukan din nating hingan ng panayam itong mga kabilang yung mga senador nga na inirekomendang kasuhan ng Blue Ribbon. Ngunit hindi na rin nagbigay ng anumang pahayag ang mga ito. Sa pagtatapos ng sesyon kanina ay kinumpirma naman ni Senate President Vicente Soto III na may pagtatangkang alisin siya sa liderato ng Senado. Ngunit napigilan anya ito ng mayorya. Kaugnay naman ng usap-usapan na si Senador Loren Legarda ang ipapalit sa kanya, ay sinabi naman ni Soto na sa tingin niya ay tinanggihan ito ng senadora. Nauna na rin kinumpirma ni Senador Tito na inalok si Senador Loren ng posisyon bilang Senate President. Kapwa sinabi naman ni na Senator Mig Zubiri at JV Ejercito ang usap-usapan naman ng mayorya kaugnay ng term sharing sa Senate presidency sa pagitan naman ni Senate President Tito Soto at ni Senador Loren Legarda. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Dinismiss ng Korte Suprema ang isang petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa hukuman, nilabag ng mga petitioner ang hierarchy of courts doctrine dahil dumiretso sila sa Supreme Court sa halip na dumaan sa mababang korte. Dagdag pa ng SC, wala ring naipakitang patunay ang mga ito na nagkaroon ng actual injury o pinsala sa kanila ang paglikha ng ICI. Una nang iginiit ng petitioners na nilabag ng Executive Order 94 na lumikha sa ICI ang Equal Protection Clause sa saligang batas at sinasaklawan nito ang legislative power ng Kongreso. Patuloy ang ginagawang paglilinaw ng Senado para mapaganda ang nilalaman ng panukalang Anti-Political Dynasty Bill bago ito ipasa bilang bagong batas. Sa ginawang Senate Committee hearing kanina, kabilang sa nais bigyan linaw ay kung hanggang saang degree na magkakamag-anak ang pagbabawalan na kumandidato. Ito ang balita ni Benedict Samson. Talagang ang purpose talaga po siguro ng hearing na ito, tsaka yung inattenda nating lahat sa House of Representatives is really to define what is political dynasty. Simply because there is no more issue as regards dapat bang ipasa o hindi. Ang anti-political dynasty dapat na dapat po. Napapanahon na para maging batas. Ito ang pananaw ng Commission on Elections sa isinusulong na panukalang batas na Anti-Political Dynasty Bill. Layo nito na mawakasan ang pagkakaroon ng magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Kaninang umaga, tinalakay sa isinagawang Senate Committee hearing ang mga nararapat pang linawin at idagdag ng komite para mas mapaganda at maging matibay ang naturang panukalang batas bago ito mapaaprubahan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay dating COMELEC Chairman at member ng 1986 Constitutional Commission Attorney Christian Monsod, dapat kabilang sa isama sa Anti-Political Dynasty Bill ay ang degree ng relationship. If you take a look at the proposals, it goes down to 2 degrees. Also, it does not include national positions, nor does it include barangays. Thirdly, if you look at the proposals, there is a provision in one of the proposals
that if this takes into effect, once this takes into effect, those who are already sitting in positions are allowed to finish the term. In other words, if somebody is sitting there on with the first term, and this takes effect, then that person or dynasty person can run for 2 more for 6 years. I don't think that's a good provision. Para naman kay Dr. Carmel Abaw, Ateneo de Manila Department of Political Science Associate Professor, dapat din na masakop ng anti-dynasty bill ang succession sa pwesto ng isang magkamag-anak. So the law must prohibit immediate familial succession in elective office. No family member should be allowed to immediately succeed an incumbent in any elective office. This is necessary to disrupt continuous family control and prevent the circumvention of term limits. Moreover, familial succession erroneously suggests to voters that public office can be inherited and that families, instead of political parties and movements, can be rightful intermediaries between voters and candidates and between citizens and duty bearers. Sinabi naman ng COMELEC na kung maaari ay isasama na rin nila ang birth certificate bilang additional requirement sa Certificate of Candidacy o COC. Para po, if we have knowledge, we have information, and in fact, for the information of everyone, for the filing of the candidacy beginning by barangay, we're going to require as an attachment the birth certificates of candidates. And we are willing to defend that additional requirement before the Supreme Court if somebody will question, so that we will find out kahit paano sinong nanay, tatay, especially yung birthday, because yan po lagi ang issue, especially the issue of citizenship. This bill is not about punishing families or questioning the motives of those who run for office. It is about addressing structural advantages. Kanina merong incumbency advantage. So structural advantages that make it harder for ordinary citizens, reform-minded leaders, and new voices, young voices, to enter public service. Kung seryoso tayo sa pantay na pagkakataon, then we have to be honest about how power is inherited and recycled in our political system. Samantala, base naman sa inilabas na datos ng Anti-Dynasty Network, mayorya ng mga senador at kongresista sa 20th Congress ay bahagi ng mga political dynasty. Sa mga senador, 20 sa 24 ang may kamag-anak din na politiko, habang 207 out of 254 na miyembro ng House of Representatives at kalahati ng 61 House Party List Representatives naman ang bahagi ng mga political dynasty. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May epekto sa pagtaas ng inflation ang kinakaharap na issue sa bansa tulad ng korupsyon at ingay sa politika. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na maaaring matugunan ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng good governance. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Kasi naapektuhan yung confidence, yung sentiment ng investors, both local and foreign. Hindi, kasi siyempre kaya nga sila namumuhunan dito sa bansa natin para kumita. No? Kung ma-impair yung ability nila kumita, may political uncertainty dahil sa political noise. So, pero hinay-hinay muna sila. Wait and see muna. Until the dust settles. Kaya bumagsak yung investments. Direktang nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa ang nangyayaring gulo ngayon sa politika. Ito ang babala ng mga eksperto, kaugnay ng political noise at mga issue ng korupsyon. Babala ng mga eksperto dahil sa political noise at issue ng korupsyon, humihina ang kumpiyansa ng mga investor. Bilang resulta, kumukonti ang pumapasok na kapital at mas mahal ang gastos sa pag-angkat ng produkto. Nagre-resulta ito sa pag-atras ng mga namumuhunan, pagbagal ng negosyo, at sa huli, pagtaas ng presyo ng mga bilihin na direktang nararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino. Lahat ng ini-import natin dahil sa palitan ng pera. Mula lang mga September, October na nagka-political noise. Konti pa lang yun. Wala, 4 na buwan pa lang yun. Tumaas yung mga inaangkat natin from abroad dahil sa palitan ng pera. We need to pay 5% to 6% more. O yun ang epekto ng political noise.
Ang mataas na binabayaran ng bansa sa importation ay ipinapasa sa mga consumer na nagdudulot ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin tulad ng langis, bigas at iba pang pangunahing produkto na nakakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan. Sa katunayan, pinangangambahan na ng ilang Pilipino ang napipintong panibagong pagtaas ng presyo ng langis at bigas sa mga susunod na buwan. Sana wag muna kasi hirap ng biyahe ngayon eh. Unang-una, mahirap ang biyahe. Pangalawa, pag nakakasolida ka nga. Kaya lang tingnan mo sa paligid mo, hirap kumuha ng pasahero. Sana wag muna kasi yung tao katatapos lang ng Christmas saka New Year, medyo nag-struggle tayo sa mga mga alam mo na gastusin na hindi dapat na dumating. Ay, malaki pong bagay sa amin yung gasolina, ma'am. Kahit sabihin mo sentimo lang yan, kada patak ng gasolina kasi ito hanap buhay namin. Ngunit ayon sa mga ekonomista, may paraan upang mapababa muli ang presyo at magsisimula ito sa maayos na pamamahala. It all starts and ends with good governance. Rule of law, institutions of law, yung how justice is dispensed, no? Justice system. So, ayun ang hinihintay ng lahat. To address everything, di ba yung ayun ang nagpabagal, they'll try to reverse that. November 17, nagbigay na ng commitment yung economic team natin, no? Na they would do catch-up spending with the priority in mind, no? Hinge on anti-corruption measures and reforms and other reforms that would further alleviate and level up the governance standards of the country. So magandang kombinasyon yun. Kapag napalakas ang good governance at nasugpo ang korupsyon, posibleng bumalik ang tiwala ng mga investor at kasunod nito ang mas matatag na ekonomiya at mas abot kayang presyo ng mga bilihin. Kung magpapatuloy ang mga reforma at malinaw na direksyon ng pamahalaan, makatutulong ito upang bumuti ang ekonomiya ng bansa at bumaba ang presyo ng mga bilihin para sa benepisyo ng taong bayan. Maaalalang noong nakaraang taon, mula sa 1.5% na inflation rate noong Nobyembre, bumilis ito sa 1.8% pagpasok ng Disyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa Kalinga, nagsimula na ang pamamahagi ng libreng SIM cards na DICT sa mga mag-aaral at guro, lalo na sa mga malalayong lugar. 21 tourism workers naman sa Paracelis Mountain Province ang nakatanggap ng cash assistance mula sa DSWD bilang tugon matapos maapektuhan ng baha. At sa Baguio City, dumalo ang mga piniling kadete ng Philippine Military Academy sa National Robotics Tournament kung saan nakita nila ang mga bagong teknolohiya at robot skills challenges. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Sa Tabuk City, Kalinga, sinimulan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT Kalinga ang pamamahagi ng bayanihan SIM cards sa ilang paaralan sa probinsya bilang bahagi ng programang layong magbigay ng libreng internet access sa mga mag-aaral at guro sa mga malalayong lugar. Prioridad sa programa ang mga mag-aaral mula sa mga pamilyang kasama sa 4Ps at mga nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng SIM card na may 25 gig na libreng data bawat buwan sa loob ng isang taon na maaaring gamitin sa mga pangangailangan sa paaralan. Ayon sa DICT, mayroong mga safety filter ang mga SIM card na naglilimita sa access sa mga hindi angkop na website, lalo na para sa mga mag-aaral. Sinabi rin na sakop ng pamamahagi ang mga paaralan sa GIDA areas ng Tabuk City, Pasil at Pinukpok. Formal na nagsimula ang distribution sa ilang paaralan sa Tabuk City, kabilang ang Dupag National High School at mga kalapit na elementary schools. Inaasahang magpapatuloy ang pamamahagi sa iba pang paaralan sa probinsya hanggang sa katapusan ng Pebrero.
Sa Paraceles Mountain Province, 21 tourism workers sa Barangay Anunat, Paracelis ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD noong February 3, 2026. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng halagang 10,327 pesos bilang tulong matapos maapektuhan ng pagbaha na dulot ng bagyong Owan noong huling bahagi ng 2025. Ang mga benepisyaryo ay marehistradong manggagawal sa sektor ng turismo sa lugar. Ayon sa DSWD, dumaan sa validation ng Municipal Tourism Office ng Paracelis ang maapektadong workers bago ito inendorse sa Department of Tourism o DOT Cordillera at ipinasa sa DSWD Cordillera Administrative Region para sa pagpapalabas ng tulong. Isinagawa ang distribusyon ng ECT sa Sitio Simabot, Barangay Anunat na pinangunahan ng DSWD CAR kasama ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Layo ng tulong na magbigay ng agarang pinansyal na suporta sa mga tourism workers na nawalan ng hanap buhay dahil sa pananalasan ng bagyo. At sa Baguio City, dumalo ang mga piling cadets ng Philippine Military Academy o PMA sa Philippine VEX Robotics National Championship VEX-U Tournament na ginanap sa Tandang Sora Hall TESDA Women's Center. Dinayo ang torneo ng mga robotics teams mula sa iba't ibang universidad sa bansa kung saan ipinakita ang kanilang mga robot sa iba't ibang skills, challenge at labanan. Itinampok sa kompetisyon ang paggamit ng robotics at teknolohiya sa pagresolba ng mga praktikal na problema. Mga first class at second class cadets ang kinatawan ng PMA na naki-observe sa mga gawain at sa daloy ng kompetisyon. Ayon sa PMA, naging kaugnay ito sa mga tinatalakay sa kanilang mga subjects sa robotics. Kasama rin sa mga lumahok ang isang university team mula sa Vietnam, ang Hanoi University of Industry na nagpakita ng international participation sa nasabing torneo. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa Philippine Coast Guard upang makilala ang mga bangkay na na-recover mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Sinimulan na ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang pagkuha ng DNA samples mula sa mga kaanak ng mga biktimang nasawi sa insidente. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahirap ang proseso dahil sa kondisyon ng mga bangkay at epekto ng kapaligiran sa ilalim ng dagat. Sa kabila nito, tiniyak ng SOCO na maayos at tama ang bawat hakbang para agad na maibalik ang mga labi sa kani-kanilang pamilya. Samantala, patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard na nakarecover pa ng 2 bangkay ngayong araw. Bunsod nito, umabot na sa 45 ang kumpirmadong nasawi habang 316 ang nakaligtas. Natukoy na rin ng mga diver ng PCG ang posibleng lokasyon ng lumubog na barko malapit sa Balok-Balok Island gamit ang remotely operated vehicles at sonar technology. Naranasan nyo na ba to? After kumain sa isang Chinese restaurant, parang biglang inaantok ka ang bigat ng katawan mo. Ang sinasabi nila, kasalanan daw yan ng MSG o yung betchin. Totoo kaya ito? Ang tawag dyan, Chinese Restaurant Syndrome. Pero ang tanong, myth ba to o may science talaga? Nagsimula ito noong late 1960s kung saan may ilang taong nag-report ng sakit ng ulo, hilo, pamumula at antok pagkatapos kumain ng pagkaing may MSG, kaya napagbintangan ang betchin. Pero ayon sa maraming pag-aaral, walang consistent na ebidensya na ang MSG mismo ang direktang dahilan ng antok. Sa madaling salita, hindi siya proven na pampatulog.
So bakit talaga tayo inaantok? Ang una, maraming carbs. Kanin, noodles, fried rice, mataas po sa carbs, kaya tumataas ang insulin at bumabagsak ang energy. At isa pa, sobrang busog. Kapag mabigat ang kinain, mas focus ang katawan sa digestion, kaya parang inaantok ang utak. Pero may epekto ba talaga ang MSG? Sa ilang tao, pwedeng makaramdam ng discomfort kapag sobrang dami ng MSG. Pero bihira ito at hindi nangyayari sa lahat. So ang sagot, hindi naman pala talaga kasalanan ng MSG o Betchin. Baka naman naparami ka lang talaga ng kain at busog ka talaga. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Beverly Ann Cabayudaw, Alberto La Riauza, Macalinao at Gracil Barredo. Maraming salamat din kay Alex Pesino, Euforcina Bernardino at Clemente Katampatan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 19:1 na nagsasabi, "Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa suwail sa kanyang mga labi at mangmang." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksikan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.